For today's stock chart analysis video, i-review natin tong 10 stocks na to. So that's Home, RCR, P-Gold, RLC, Dito, Bloom, Wilcon, JFC, Ali, and Keeper. So kung meron kayong mga stocks na gusto nating mapag-usapan sa susunod na stock chart analysis, so comment nyo lang below yung wala dito and cover natin yan next time. So punta muna tayo of course sa PSEI para sa overall market. Kung napag-usapan last time, ito pa rin yung major support areas, around 5.7 to be specific, 5,696. Tapos itong 5,860 no, na currently double bottom support yan. Pwedeng makonsider as double bottom support. So, currently looking good sa PSEI. So, hindi na siya bumaba doon sa range, no? And as expected, so ito yung range resistance sa 6,360 and nag-hold currently yung PSEI doon. Kahit hindi siya tumataas ng sobra, mukhang nag-create siya ng bagong consolidation or base dito. Hindi na siya bumababa sa range na yon. So, nagsusupport nga talaga siya. So, ang next na milestone na kailangan gawin ng PSEI is, of course, para malagpasan tong kanyang next resistance, which is yung 6,661 na resistance. So, eto. Pag nalagpasan niya yan, no, pwede na nating makonsider na baka nasa bull market na nga talaga tayo. Kasi, from the lows, dito sa area na to, pag nalagpasan niya yan, up na ng 15%, no? Meron kasing ibang mga nagsasabi na ang bull market dapat is from the lows, dapat above 20%. May iba din na nagsasabi na from the lows, above 15% yung market, makukonsider na as bull market. So, pag nalagpasan niya to, pwede na natin siyang makonsider as bull market. And of course, pag nasa 20% gain na siya from the lows, so, ito yung next na resistance niya, 6,975, no? So, pag nalagpasan niya yung 7,000, doon, masasabi na talaga natin na bull market na talaga confirmed. So ito yung pinaka-importanting range niya, no, yung 6,657 hanggang 7K. And because ang daming good news, no, na nag-usap na daw yung China at saka US regarding sa mga trade consideration, so parang nagbababaan na ng tariff. So mukhang nagkakaroon ulit ng renegotiation pagdating dun sa mga pag-impose nila ng mga tariffs or tax sa mga products. So, mukhang magiging okay yung import-export ng, of course, global trade. So, puntahan muna natin ang unang stock, Home. Home or all home. So, kitang-kita natin na ang support nito is yung 0.50 na area. So, doon nagkaroon ng base, no? And then, for some reason, wala akong nababasa or wala akong naririnig na mga rumors, pero from the base nung 0.50, tumaas na siya ng 33% and currently nagkakaroon ng range. So, itong area na to, malaking range, no? And then, probably the reason why nagkaroon ng resistance dyan kasi itong 63 or 0.63 tapos 0.62, no? Kasi previous double bottom niya to eh. Tapos dito support din. Kaya siguro nagkakaroon ng resistance dito. Parang nagka-overshoot lang kaya nalagpasan niya. So, considered as basura stock because very low market capitalization. If I remember correctly, parang less than 4 billion lang to. Less than 3 billion lang ata yung company na to. So, not very exciting to trade, no? Kung wala masyadong volume. Baka pinipitik lang, no? Or hindi natin alam, baka magkaroon ng news na lalabas. So, sa ngayon, would avoid this unless tumagal-tagal pa yung consolidation tapos mag-breakout siya dito. Pwedeng magkaroon ng play, no? So, malalaman natin yan in the coming days or weeks kung may possible ba na galaw sa Home. So, next up, RCR. So, napakalaki ng range nito, no? Ito yung mismong galaw niya kasi from the highs of 6.72, bumaba pa siya ng almost 6.05, no? Pwedeng makonsider as 6. So, ayun yung current support niya. And then, currently, meron siyang maliit na consolidation sa loob ng range na yun. So, ito. So, kapag nalagpasan niya tong resistance na to sa 6.58, then, of course, ang next niya nang itatry is yung kanyang 52-week high sa 6.72. But, the reason why nagka-resistance dito is because meron kasi talaga tong main resistance na malapit sa area na to. So, ito siya. So, ayun, saktong-sakto talaga sa line na yun yung 6.72 niyang resistance, no? So, pag nalagpasan niya tong 6.72, ayun yung possible na makita natin na tumaas pa siya lalo. Pero, hindi naman ako mag-expect syempre na pag nag-breakout siya dyan within a few days, tataas siya ng more than 10% or 15% kasi nga, REIT to eh. So, real estate investment trust siya na type of stock. So, ibig sabihin, hindi mo naman siya na-expect na tataas ng sobra in a span of a few days. So, malamang weeks to months yung galaw nito. So, next, P-Gold. So, Pure Gold, grabe yung run-up din ito, no? Pataas talaga siya.
As in buong April, tumaas talaga siya tapos nare-retain pa rin niya ngayon kahit pa second week na ng May. So yung 52-week high ng P-Gold is of course this area, 34.45. So magandang abangan pag nalagpasan niya yan kung ano yung gagawin niya. But the current range is ito. So kaka-breakout pa lang niya nung last trading day nung May 9. Pero ito talaga yung kailangan abangan. No? Kasi ito, kahit mag-breakout siya dyan, kung magre-resist lang din to, hindi siya ganun kalakas. And yung mga nakasalo dito sa range na to, no? For example, dito pumasok itong mga taong to. From this low, up na sila ng 30%. From here, up na ng 20%. So, ibig sabihin, anytime pwedeng mag-lock in ng profits itong mga nakasalong to. Kung mga traders yung bulk na yan, di ba? Pero kung investors na naka-hold lang sa stock na yan, di pag nag-breakout to, magiging maganda talaga. Pure Gold, dapat hindi na to bumaba ng 30.60. Kasi pag bumaba yan dyan, ang sunod niya na support area is itong MA50, MA100, and itong 28. Pwede nating makonsider as triple top resistance. So, support yan. So, yun yung kailangan nating abangan na level sa P-Gold. And pag nalagpasan niya yung 34.45, tingnan natin kung ano yung next na resistance. So, double top resistance sa 36. Ayan. So, levels to watch yan, 34.45. Tapos, itong 36.50. So, next up, RLC. So, RLC, yung REIT nila, no, yung RCR, ang ganda nung galaw, pero yung RLC pababa. So, kitang-kita naman natin na since October pa, no, of last year, pababa talaga yung stock. Although, nagkaroon ng recovery. So, from this bottom, tumaas siya ng almost 13%. So, currently, yung RLC, ito yung kanyang range. So, hindi ganun kalaki, no, pero hindi din masyadong tight consolidation yan. So, ito yung nakikita natin galaw. Of course, pag nag-breakdown ito, then, ito yung next possible support niya. So, yung 11.24 area tsaka 11.04. So, yan yung pwede. And pag nag-breakout naman siya sa range na to, yung kanyang sunod na resistance ito, no? Yung around 12.60 plus na area kasi meron tayong double bottom na support and then naging resistance. So, kitang-kita naman. So, ito yung kailangan niya lagpasan. So, tingnan natin kung magiging malakas talaga yung galaw ng market para malagpasan niya yung 12.67. And probably, nagkakaroon din ng play, no? Yung kanyang dividend kasi medyo mataas, 6%. So, yung ex-date niyan is June 4. So, kulang-kulang isang buwan. So, June 4, tingnan natin yung magiging galaw, no? Next, dito. So, napag-usapan din last time itong dito. So, mako-consider na natin as triple bottom support itong area na to. Kasi 3 times na siyang nagkaroon ng support. And sabi ko din no, na pag bumaba pa yung dito, most likely ito yung level na kailangan bantayan. And warning lang no, hindi ibig sabihin na pag naabot niya tong price na to, gagayahin niya yung mga previous na galaw. No? Hindi ibig sabihin na nag-support yan dyan, pag bumaba yung price, sasalo ka na kaagad kasi ibig sabihin tataas siya. So, maraming factors na pwedeng i-consider. So, titingnan mo dapat, 'di ba? Proper risk management, titingnan mo yung volume, titingnan mo yung galaw talaga ng stock para malaman kung worthy ba talaga nasaluhin sa price area na to. So, yung dito, nag-breakdown na siya dun sa range niya. So, ito yung range and then nag-breakdown siya nung April 30, no? Dire-diretso yung pababa niya. So, of course, this means resistance na tong 1.37. So, probably sa dito, kung tataas man to, ito yung kanyang susunod na level na babantayan, 1.37. And most likely, hahabol na dyan yung MA20 and MA50, no? Tapos pagkatapos niyan, ayan, MA100 agad nakaabang. Kitang-kita naman, nag-resist talaga siya several times. Tapos, ito pang range niya sa 1.64. So, ibig sabihin, sobrang daming resistance. And pag bumili ka dyan, no, unless walang sobrang laking volume, no, wala siyang hype, wala na naman siyang kahit anong rumors, then hindi mo ina-expect na kayang lagpasan niya yan based lang sa maliit na buying pressure kasi ang daming resistances. So, kung walang lalabas na magandang volume na galaw, then most likely magko-console lang or ito na yung next level to watch siya dito. Next up, Bloom. So, featured din dati sa previous stock chart analysis. So, ito yung range ng Bloom na ginawa niya, no? So, ito dapat yung range niya na high. And then, ito yung resistance. So, yung 3.98 na pwede din maging 4. And then, ito. So, 4.10. And kita naman natin na nalagpasan niya yung range. Nalagpasan niya yung MA100. And then, nag-close na siya above sa 4.10. Tapos, sa 3.98 na resistance. So, ngayon, ang nangyayari sa Bloom is nagkakaroon siya ng consolidation. So, mas tight ito compared sa previous base niya. Pero, onti lang naman. So, mukhang ito na, yung sa Bloom, no?
make or break. Kapag nag-breakdown pa siya dito tapos bumalik siya sa consolidation niya, then most likely matagal pa na consolidation yan since mamimit niya ulit doon yung MA50, MA100, and MA20. But however, if mag-breakout pa talaga siya dito, then malakas talaga tong stock. So current resistance na kailangan niyang lagpasan para masabi natin na mukhang goods na talaga yung Bloom. So 5.05. Kasi pag nalagpasan niya yan, most likely uptrend na rin lahat ng MAs, and then na-cover niya na yung mataas niyang resistance talaga or major resistance sa 5.05. And kung mapapansin nyo, no, since January pa to, so ibig sabihin from January to third week or last week of April, pababa yung stock. Tapos, in a span of a few weeks lang, no? So, 2 to 3 weeks lang nabawi niya yung move. So, ibig sabihin, malakas talaga. So, ito talaga yung turning point sa Bloom. Kung malalagpasan niya yung 5.05, tapos hindi na siya bababa dyan. So, next, Wilcon. So, Wilcon, na-cover din last time. So, not looking good, no? Sa Wilcon. So, basically, yung kanyang major support sa ngayon is 5.68. So, dyan siya nagkaroon ng support sa area na to. And then, naka-recover nga siya ng slight. Above na siya ng MA20, pero napipigilan ng MA50 yung galaw niya. And currently, nagre-range siya. So, ibig sabihin, dalawa lang, no? Either mag-breakdown siya, and then ito ulit yung magiging support para sa double bottom. And tingnan nga natin kung ano yung mangyayari kapag nabutas niya yung 5.68 ulit. Parang sa pagkakatanda ko, all-time low na ata to eh. Hindi pa pala. Hindi pa. Meron pa pala siyang next support areas dito, pero grabe. Ito pa yung ano niya, no? IPO levels. So, meron tayong 5.09 tapos 5.31. Around that area yung kanyang support. So, ayan. 5.09 to 5.30. So, pag nag-breakdown siya sa 5.69, ito yung pwede niyang puntahan na price. And then, pag nagkaroon siya ng breakout, so, ang sunod niyang resistance na pwedeng matamaan is yung low, 750. Saka yung high, which is 7.58. So, ibig sabihin, 750, tapos 758 yung next niyang resistance from here, no? And then, marami pa talagang resistance to kasi may 7.94 pa itong previous support, no? Lagyan lang natin ng arrows para mas clear. And then, resistance dito. Ayun. Tapos ito, resistance din dyan. So, makapal-kapal yung range resistance ng Wilcon kasi 7.51 to 7.57. Tapos, 7.96 to 8.31. So, grabe. Ang laki ng range ng resistance niya, no? And I think corresponds lang din sa galaw ng MA50 and MA100. Kasi, pag nag-breakout siya sa range na to, ibig sabihin above na siya ng MA50. And pag nalagpasan niya itong mga resistances na to, then ibig sabihin above na rin siya ng MA100. So, ayun. I think masasabi natin na nagiging okay na yung itsura ng Wilcon kapag nalagpasan niya yung 8.31. Pero syempre, di ko na-expect na bumalik siya sa above 10 area in a span of a few days lang. Kasi ang dami talaga niyang resistance, eh, di ba? And then, ang dami pang blue chip stocks or large cap stocks na mas maganda yung galaw. So, unless walang sobrang ganda na fundamental news or hype or rumor, then I don't expect Wilcon na gumalaw talaga ng sobrang lakas in the coming days. So, baka weeks, no? Or months pa yung recovery nito. So, next up, JFC. So, JFC, hindi rin maganda yung galaw niya for the past few months. Pero, itong few weeks, medyo okay. Kasi, since April 7, nung nagkaroon ng bentahan dahil sa tariff, so isang buwan nang nakalipas, tumaas naman na siya ng 16%. Pero, hindi pa rin siya bumabalik sa previous range niya, no? So, ito kasi yung dati niyang range. Itong area na to. So, nag-breakdown dyan, nabawi. Nag-stay ulit siya dito. Unfortunately, nagkaroon talaga ng bentahan nung third week ng March and hindi pa siya nakakabalik dyan. No? Kung nag-stay lang sana siya dito, tas nag-recover yung market, no, hindi na ako magugulat kung nag-breakout siya dito sa price na to. Pero since nagkaroon ng breakdown, yung buying pressure, ang naging role lang niya is pataasin yung JFC na hindi siya mag-breakdown. Binawi niya lang yung selling pressure. So, ngayon sa JFC, ito yung very small range niya compared dito sa previous range niya na malaki talaga. So, nagko-consolidate siya ngayon and napipigilan ng MA50 yung price. So, gusto natin mangyari is mag-breakout siya dito sa range na to and then mag-close siya above MA50 or MA100. So, dapat ang mangyari sa JFC, mag-breakout siya dito, no? Tapos, dapat lagpas na siya sa MA100 tapos MA50. And then, dito siya ulit magkaroon ng consolidation, no? Before siya makabalik dito sa previous range niya. Pero, hindi ko nakikita na as span of a few weeks, kaya niya nang bumalik sa range na to. Matagal-tagal pa. Unless sobrang lakas talaga ng market, no, na marami talagang pumasok para mabalik agad siya sa range niya na to. Pero mukhang malabo sa galaw ng market ngayon. And syempre, ayaw na natin na mag-breakdown pa ulit yung JFC kasi ang lalim pa ng next support niya, no, 200 plus na. And actually, double bottom support yun. So, mukhang ito nga talaga yung major support niya. So, next up, Ali. So, Ali, ito yung kanyang resistance before sa 24.52.
kasi previous support, tapos resistance sa 26. Yan. So, akala ko mangyari dito sa Ali, no, magkakaroon siya ng consolidation dito above sa previous resistance niya, tapos before niya i-test yung 26.15 na resistance. Pero kahit naging maganda yung galaw ng market for the past few days, nagkaroon siya ng bentahan. So, ibig sabihin, ang next na support na pwede nating abangan is 21.35 and then 20.80. Ito. Pero lalakihin na natin yung range ng Ali. So, ito na. So, ayaw na natin na mag-breakdown pa siya or bumaba pa siya dyan kasi wala na siyang MA supports no? Lahat talaga andito na sa area na to. So, possible consolidation yung nangyari. So, tingnan natin. Baka hindi naman tumuloy yung breakdown dito sa price na to. But it's very possible kasi from this price, 7%, 8%, no? Dalawang 3% drop lang yan every day. Maabot niya na ulit yung price levels na yan. So, pag gumanda yung takbo ng market, I think magko-consolidate lang tong Ali sa price range na to. Next, Keeper. So, Keeper Holdings, ang taas ng volume ng galaw nung last trading day, May 9. So, halos times 3, or times 4 ng average volume niya. So, last March, katapusan ng March, yun yung huling malaking volume niya, Tapos, ito parang times 4. So, sa Keeper, ito yung current range niya, itong area na to. So, medyo malaki yung range. And current support niya talaga itong 2.60 plus kasi yun yung previous 52-week high niya. And then, ngayon, ito yung 52-week high niya sa 2.89. So, itong range natin. So, sa Keeper, pwedeng mag-consolidate lang din ulit siya or magta-try siya mag-breakout dito sa 2.89. So, looking good. Pero, ito lang talaga yung sa Keeper, Pag nag-breakout siya, talagang matagal yung galaw. So, mapapansin nyo, ito yung range niya. Nag-breakout siya, ang tagal ng galaw before tumaas. Tapos, nagko-consolidate ulit after the breakout. So, nag-consolidate dito, nag-breakout, and then, nag-create ulit siya ng range. Tapos, nag-breakout. Ito naging fake out, diba? Tapos binawi lang and then saka lang ulit nag-breakout ng April 22. Tapos ngayon consolidating na naman. So tingnan natin yung possible resistance niya, So sa ngayon, wala pa siyang resistance na sobrang lapit, Kasi ito yung nangyaring drop niya dahil sa price adjustment niya before. That's why ito yung next na area, nag-drop yan. So ibig sabihin, kung structure lang ang basehan, ang next resistance niya is 9.83 to 10.33. And medyo malayo-layo pa, Pero hindi naman natin in-expect na ibig sabihin sa price niya ngayon na 260, ito na yung next na resistance. Syempre hindi. So of course, magkakaroon tayo ng mga possible resistances dito. Depende kung saan magkakaroon ng selling pressure galing sa mga traders. Pero pag ganito kasi, yung most likely na basehan natin dyan ng mga resistances is yung mga psych. So of course, that's 3 and then that's 4. Ganyan. Yan yung mga next resistance na possible pag walang structure na sobrang layo pa ng structure resistances. But of course, hindi ibig sabihin nun na hindi na magkakaroon ng bentahan from 3 to 4. Pero sinasabi lang natin na ayun yung possible kung saan magkaroon ng bentahan dyan. So, maganda pa rin bantayan, Kasi ang ganda ng volume na itong last trading day. So, kung magbe-breakout siya na sobrang lakas ng volume, then worthy siya i-trade kasi maganda naman yung trend at intact naman siya. So, yun, that ends the stock chart analysis video for today. Again, kung meron ditong stocks na hindi na-cover na gusto nyong mapag-usapan, so comment nyo lang down below and pag-usapan natin yan sa next stock chart analysis. So, thank you for watching this video.